Andito na naman ako, panibagong pagluto. Ayan, maraming chicken dahil nandito naman ako para pupunta doon sa tinuturuan nila ako na paano magluto ng Arabic food, yung biryani na pang labas daw. Kasi iba yung pangloob, iba daw yung panglabas na biryani. So ayan, makikita nyo ang laki-laking kasirola na naka-marinated na mga chicken legs, chicken wings na skinless. Ayan, priniprito sa isang malaking kasirola dahil may handaan na malaki. At ayan, at ipapamigay yan sa mga tao. At ayan na nga, magpreprito ng maraming chicken. So, ang dami-dami po yan. Siguro mga yan, sobra 150 piraso. So, ayan. So, tapos na. So, nilagay na doon sa lagayan para yung oil ng chicken. At ayan. At malapit na sa nakatatlong salang yata ng napakalaking kaserola, kaya yan hindi kayang buhatin ng isang tao. Wala pang laman yung kaserola. Yung kaserola ay kawali yata kasi makakapal yan. Tapos ayan, ako ay nagbibideo habang yung tagaluto. Siyempre, tinitignan ko din kung paano nila niluto, paano nila minarinate, at saka yung mga spices nilagay. At ayan, mukhang masarap na. Gustong-gusto ko na nga kumain dyan. Kaya lang, syempre, behave tayo dahil hindi po para sa atin yan. Ayan, at ipapak namin yan. So, hindi ko na binidyo kung paano namin pinak sa maraming tao. Ayan. So, ayan na nga. At mamaya maya lang makikita nyo yung napakalaking lutoan ng kanin. Grabe. At paano niluto kanin. At ayan, patapos na yung yung pagpreprito. So, ang susunod yan ay ang kanin na. Paano nila lulutuin yung kanin. Dahil kailangan may proseso pa bago mo ilalagay yung kanin at isasama mo dyan sa manok na iyan. So, ayan, nakikita nyo. So, ang dami-dami talagang tatlong layer na yata yan ng manok dahil tatlong salang lang yan. So, imagine niyo yung 150 na piraso siguro na manok. At ayan. So, yan ang lutuan. So, yung sandok na yan ay napakalaki, kaya yan. So, kailangan dalawang kamay, lalaki pa yan nagluluto. So, dalawang kamay niya talaga magbungkal ng manok na ipreprito. So, ayan, hindi kailangan ng isang kamay kasi mabigat po iyan. Ayan. So, halo-halo ni pangyaw, halo-halo, ayan. Sige, halo. Ayan. Kikita nyo kahit yung mantika na ay nagiging yellow na kasi nakamarinate dyan ng turmeric powder, paprika, chili, dalawang chili, yung hindi powder. May mga talagang iba-ibang klaseng spices. Ayan, so nakikita nyo, ayan siya. So, ayan. Bakit na ganyan na yung sa video? Hindi ko na auto-rotate siguro iyan. Nakikita nyo, ayan. Total, maliit lang. So, ang dami-daming patapos na ito. Patapos na yung pagpreprito. So, kailangan nilang dahil tatlong layer yata ng mga manok iyan. So, may paprika siya. Ay, wala siyang paprika kasi chili. Yung hindi maanghang at saka maanghang. Meron daw ganun na klase ng chili powder. So, yun naman na pagkasabi nila. So, susulat lang ako. Tapos, yan, asin lang naman ang nilagay. At marami lang spices talaga. As in, maraming klase ng spices na nilagay dyan para hindi malansa yung manok kahit yung pagprito mo. Pero mostly talaga asin. May asin lang siya. So, hindi na kailangan binabad ng lemon, kung ano-ano pa kasi sa mga Pilipino talaga ay may lemon, may black pepper, white pepper,
bay leaves, kung ano, may may ano, bawang, mga ganon. And dyan sa kanila ay hindi. As in, spices lang, nakukuha ng spices. Pero hindi siya maanghang. Talagang yung lasa niya lang, may alat-alat na yun lang. At saka yung kulay ng manok ay napakaano kasi nanonood hanggang sa loob kahit anuhin mo sa loob, ganun pa rin yung kulay. Yellowish, yellowish ba? O, ayan, yung lutuan ng napakalaking kanin yan. Ayun yung kanin na sa gilid. Nakikita nyo yung kanin na yan ay ilang kilo siguro yan, mga pagkakaalam ko, mga 25 kilos na kanin yan. So, ayan, hinanda na yung, dyan iluluto yung kanin. Ayan, mantika G. Tapos nilagyan ng mapakaraming G. Ang susunod ay mga, ayan, ang ilalagay, cinnamon stick, may anis pa yan, at saka pamintang buo. Ayan, prito siya. At saka may bay leaves. Kasi pinakita muna sa akin kasi kailangan kong matuto magluto kung paano magluto ng biryani na panlabas dahil gusto nung amo ko. Ayan, so ayan, hinalo-halo. Napakalaking, bagong bili lang nila yung, yan, nasandok na yan siguro, parang 2 metro. Yung sandok na yan kasi napakahaba kaya yan. Tapos mabigat. So, ayan, nilagyan ng sili. Napakaraming ilang kilong sibuyas. Yan. Nilagyan ng sibuyas. Ayan. So, pagluluto po iyan ng kanin. Hindi pagluluto ng chicken. Pagluluto ng kanin. So, ayan. Pagkaano ng kanin, ayan, so hinalo-halo talaga. At sinihintay-hintay muna. Alam yun, parang pagkaano ko nga yung parang napapawaw ako doon sa kaserola na ang laki-laki na kung papasok ako doon ay hindi ako parang kasyang-kasya ako, maluwag pa, pwede pa ako makaikot, parang ganon. Kasi maliit po ako at saka yan. So, ganun kalaki, imagine nyo na lang siya. Pwede ako pumasok, mahiga. Pwede akong, hindi ibig sabihin, tagilid dito, tagilid makagalaw ng ganon. So, napakalaki siya. Kasi kanina yung binuhat. Nung natapos na yung kanin, kasi nung natapos na namin nirepack yung kanin, yun. So, binuhat nila. Kaya sabi ko, pwedeng sumakay, tumawa lang naman sila. Ayan. Nilagyan ng kamatis. Ayan ay paglulutuan ng manok pala. Dahil yung prinitong na manok ay ilalagay pa nila dyan. So, ayan. So, nilagyan ng kamatis kasi kailangan may lasa yung manok. So, nilagyan pa ng kung ano-ano pang mga yan, pampabango. So, makikita nyo. Pero ganun din kalaking kawali yan. Kawali, kaldero, kaserola, whatever, kung anong tawagin dyan. So, ayan na siya. Sandamakmak na asin. Kita nyo, ano yan? Yogurt. Nilagyan siya ng yogurt. Laban pala, hindi yogurt, laban. Same sa, hindi ko alam anong lasa ng laban, pero same sa yogurt. Imagine nyo na lang yung yogurt, paano yung yogurt yun. So, ayan siya, hinalo-halo. Ayan, halo ni Pangyaw. Sige, Pangyaw. Halo. Tapos, saka kailalagay yung manok. Tapos ng lahat, ayan, ilalagay yung manok. Lalagyan pa pala ng coriander leaves at saka mint leaves yan. Ladagdagan pa ng mint leaves at coriander para pambabango. May anis pa pala doon sa spices na yan. So, may cloves, may anis. So, ayan. Yan na, nilagay na nila. So, hindi ko na binidyo, may mint yan. So, ayan. So,
mamaya tatakpan ulit, maliit na apoy at lalagyan ng foil dyan sa pinakataas at pabayaan mo na ng ilang minuto. Ayan, hinalo-halo muna para maano yung lasa. Pagkahalo ng mga lasa niyan, halo, sige, halo. Pero talaga kapag babae yan, mahihirapan. Buti lalaki yung mga cook. Diyan kasi ako nag-aaral ng paano yung pagluluto ng ganito. Kaya nakukuha ko yung pagkain na okay. So, ayan. Nakikita nyo, ayan. Lalaki po yan, 2 kamay niya ang naghahalo. Kung babae, mahirapan sa laki niyan. So, ayan. Ayan na pala yung sa kanin. Ayan, napakalaki. May spices din siya. Halos pareho. Tapos, maya, ayan. Tignan nyo. Yung sukat pa lang yan. So, ayan na yung kanin. As in, makikita nyo paano nila ibubuhos yung kanin. Ang dami tubig. So, ang dami tubig nilalagay muna. Tapos, pakukuluan yung tubig. At ilalagay na yung kanin. So, yan. Kita nyo? Yung takip pa lang yan ay ilang kilo na yan. At tapos ay, ayan, kumukulo na siya. Lalagay na yung asin. Asin ang nilagay. Sandabakmak na asin. So, ayan. Nilalagay na yung bigas. So, ayan. Makikita nyo paano nilagay yung bigas. Isa pa lang yun. Isang plangga ng bigas. Pangalawa. Kasi, binabad muna nila yung bigas para maganda pagkaluto. Dalawang plangga na. So, ayan. Carrots at saka lemon ang nilagay. Para hindi malansa, masarap yung kanin. In fairness, napakasarap yung kanin. Kahit kanin na ulam na. So, ayan. Hinalo-halo. Katapos niyan, hinalo-halo lang nila hanggang nawala yung tubig. So, naluto na agad yung rice. So, ayan. Makikita nyo mamaya kung paano nila sinerve. Yung nasa ibabaw lang yung chicken. Ayan. So, tapos na siya. Ayan. May yan. Fried onion sa taas. May raisin, may kasoy, dried kasoy. Ayan. Nilalagay na yung chicken na nakalagay doon. So, ayan. Isipin nyo. Ayan siya. So, tinatabi. Luto na po yung kanin.